INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. Overseas Filipino worker ka ba? May plano ka maging isang OFW? Baguhan ng matagal ng OFW? Pamilya ng OFW? Para sa iyo ang programang ito ang People Inspire People! Every Sunday from 9 p.m. to 10 p.m. Philippine Standard Time. Good morning, good afternoon, and good evening po sa ating mga avid viewers and listeners. Maraming salamat po sa patuloy at walang sawang panunood po sa ating programa, People Inspire People. Ako po ang inyong Ate Hazel. Yes po, at nagpapasalamat kami sa lahat po ng mga patuloy at laging sumusuporta sa ating programa, Ate Hazel. Lagi po silang nanonood, gaya ni na Emilio Sanchez, Mark Joseph Ormatan, Jonathan Sanoria, Noemi Ginyawan, at Odessa Bino. Ilan lamang po sila sa mga laging nakatutok po sa ating programa. At maraming salamat po. Ako po ang inyong Ate Chris. Yes, Ate Chris, at kanina nga napanood natin yung mga flashback sa atin dito sa Macau. For 20 years or 25 years na nakalipas. Maraming pagbabagong na naganap at nangyari dito sa Macau. Yes. Ilan lamang sa mga yan. Una-una yung mga bilang ng tao dito. Dati, ang konti pa lang. Yes. Usually, or ang common na nationality na nandito ay mga Nepal at mga Filipinos. Pero ngayon, marami na, di ba? So, meron na rin Indonesian, Vietnamese, at iba pang lahi. Portuguese, of course, di ba? Yes. Maging yung mga galing sa mainland China. So, marami na talagang mga tao dito sa Macau. At actually, isa rin siya sa most or one of the densest population sa buong mundo. At syempre, hindi lang yung population, yung lugar mismo, malaking-malaki yung pagbabago. Dati sinasabi nila, ano to, puro bundok ito, talahiban, pero ngayon, di ba, naglalakihan at naggagandahan mga buildings na ang makikita sa Macau. At yan po ay talagang nakikita natin, at lahat yan ay pinapatunayan mula sa mga government data na makikita natin sa mga kanilang website. Yes, Ate Chris. So, Ate Hazel, yung bilang ng mga labor force dito sa Macau ay talagang dumadami Yes, ayon sa government data or statistics. Pero, nananatili pa rin na ang priority ng government, syempre, yung mga local residents. At yung mga hinahire nilang mga non-local residents, sila yung nagsa-supplement lang sa mga work na hindi kayang punan ng mga resident workers. Yes. So, kaya hindi pa rin talaga masasabi na kahit dumadami yung tao dito or kahit pag-gaano tayo katagal na permanent na yung magiging trabaho natin. Talagang isa yan sa mga pagbabago na pwedeng mangyari, na pwede kang lumipat ng work or pwede ka nang umuwi sa Pilipinas. At syempre, Ate Chris, ikaw ba, ilang years na dito sa Macau? 9 years. How about you, Hazel? 10 years. Yes, di ba? Ang tagal na rin natin dito at marami na rin nagbago, marami na rin nangyari. Ano yung mga nagbago or na-experience mo na hindi mo makakalimutan? Syempre, Ate Chris, sa 10 years ko dito, maraming mga pagbabago at maraming naganap at maraming hindi makakalimutang pangyayari, yung mga memorable experiences. Syempre, nandyan yung nakatagpo tayo ng mga bagong family, at syempre yung mga kaibigan, dito natin nakilala, at syempre yung ating dito tayo nakapagsimula ng bagong pamilya, bumuo ng sariling pamilya. Correct ka dyan, Ate Hazel. And syempre, yung mga alaala natin sa kanila ay talagang hindi natin makakalimutan. Dahil sila yung tumulong sa atin para makapag-adapt tayo dito sa Macau at, di ba, matiis natin na malaya sa ating mga pamilya. Ayan. And speaking of time, di ba, sa tagal natin dito,
meron pang mas Matagal matatagal. sa atin. Oo, meron na Siyempre, kumusta kaya yun? Diba? Yung 9 years or 10 years, marami na mga... nangyari. What if paano kung 35 years, 30 years, 25 years? So lahat yon pag-uusapan natin ngayon. Ano yung mga alaala na nangyari sa buhay nila within those span of time? Kung ano o sino ang ating guest ngayon, panoorin po natin ito. Ang karanasan natin bilang OFW ay puno ng maraming alaala. Minsan may lungkot, minsan may pighati, at minsan may pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat ay sinisikap pa rin maging masaya upang gumaan ang pagdadala ng buhay. Tunghayan natin ang kwento ng ating kababayan na si Ate Miraflor Rimarata at kanyang karanasan bilang OFW sa loob ng 25 years. Dito sa programang kasama nyo sa bawat yugto ng inyong buhay, People Inspire People tuwing linggo, ika-9 ng gabi. Ikaw, anong kwentong OFW mo? Welcome back po sa ating programang People Inspire People. At ngayong gabi nga po ay mapalad tayong makakasama natin ang isa rin po sa mga may tungkulin po dito sa ating programang People Inspire People. Walang iba po, kundi po si Ate Miraflor Rimarata. Ayan. Yan, good evening, Hazel. Kumusta na? Yes. Kayo po ate, kumusta po kayo? Ayan, sa ating po kayo rin po ay 25 years working po dito sa Mabuti naman, oo. At malapit na. Actually, ngayong August, mag-25 years na ako dito sa Macau. Wow, kumusta naman po yung 25 years niyo po sa Macau? Napakaraming memorable experiences na talagang ite-treasure ko habang buhay. Kasi talagang halos half of my life dito ko na spend sa Macau. Yes po, sa kasalukuyan po kayo po isang surveillance special project analyst. So ano po ba yung ginagawa niyo po bilang surveillance? Bilang isang surveillance special project analyst, bali kasama ko doon sa isang team sa aming company na talagang nakafocus kami na para maprotektahan yung assets ng company, ng properties, and also kasama ng mga guests. And then at the same time, i-ensure na lahat compliance sa mga regulations ng Macau laws, ganon. Ano po ba yung paborito niyo pong gawin or sa inyo pong trabaho po? Isa sa paborito kong ginagawa sa aking trabaho is yung nakakapag-initiate ako ng project. Ako yung mag-initiate ng project kung ano yung gusto kong saan ako kailangan mag-focus. So, binigyan kami ng go signal ng aming boss na para gawin yung aming mga targets, yung mga projects. Oo. Siyempre po sa 25 years niyo po dito sa Macau. Siyempre po hindi lang po siguro yun yung naging work po ninyo. Baka pwede rin niyo po i-share po sa amin, sa mga manonood po, kung ano-ano pa po yung naging work po ninyo dito sa Macau. Bali, year 2001, nagpunta ako dito sa Macau. Bali, kinuha ko ng tita ng asawa ko. And then at that time, naghanap ako ng work. May experience kasi ako dati nag-work ako sa bank. And then at the same time, marunong din akong magtinda-tinda. Diba sa Pilipinas, may mga side hustles tayo. And then at the time, natanggap ako sa isang maliit na beauty shop. Nagtitinda kami ng mga beauty products. Ayun, kaya nakapagtrabaho ko bilang beauty sales consultant. Natuto naman tayong makapagsalita kahit pa paano ng Cantonese kasi nga during that time tinuruan ako ng boss ko na Chinese, and then meron din ako naging kaibigan dun sa hotel na yon na talagang pinupuntahan ako every time na meron akong maririnig na Chinese word, talagang susulat ko and then ipapatranslate ko sa kanya, and then kaya yun at nakatagal naman ako doon ng 5 years doon sa trabaho ko. And then from that work din,
doon din ako nagkaroon ng opportunity para makilala ko yung parang pinaka-mentor ko o yung tao na talagang tumulong sa akin na pumasok doon sa surveillance job. Oo, doon sa bali isa rin siyang ano doon, boss. And then tinanong niya kung interesado nga akong mag-try, and then pinalad naman na makapasa ako sa kahit wala talaga akong background. Parang wala kayong background Wala akong experience, background agad yung- experience dun sa work na yon. Pero meron naman silang in-offer kasi nga may training. Kasi nga opening team kami noon year 2006. Oo, kaya ayun, doon ako natuto ng lahat ng mga pasikot-sikot dun sa trabaho ko. For 20 years, almost 20 years. So, Oo. Wow, haba. Doon po kayo nagtagal sa work na until now. Oh, Wow. until now, oo. Bali, after, sa second job ko nga na, after 10 years, nag-move ako to another company kasi nabigyan ako ng mas Mas magandang opportunity sa awa ng Diyos. Kaya lumipat ako, and then, almost 10 years na rin ako doon sa work ko na. So, dito po sa mga work po ninyo, ano po ba yung mga pagsubok na inyo pong naranasan? At paano po ninyo ito mga nasolusyonan po? Marami, syempre, lalo na doon sa una kong job, no? Talagang pinagtiyagaan ko na kasi during that time, medyo talagang kailangan ko yung trabaho. So, hindi ako nabigyan ng day off ng aking boss nung sa simula. Kasi nga, solo staff. So, wala akong day off for 2 years. Nagde-day off lang ako during yung holiday dito sa Yung mga Macau, mandatory holiday. mandatory holidays, ayun. Tapos, medyo mahaba yung work ko from 10 a.m. Ako kasi yung magbubukas ng shop, and then magko-close and ng 8 p.m. and then kailangan ko pang tumawid ng Taipa para naman babysit dun sa anak niya, and then sometimes gagabihin ako hanggang alas 12 ng gabi kasi kailangan namin mag-send ng emails sa mga suppliers niya sa US. Kaya ayun, ganun at least, pero naman after 2 years naman napagbigyan naman niya ako ng day off. Nagkaroon ako ng regular day off every Sunday. Kaya kumaga ayun. Nagkaroon na rin po kayo ng time para sa inyo pong sarili. Oo, nagkaroon ako ng time makapahinga kahit pa paano. And at the same time, during the time, nagkatrabaho na rin yung asawa ko Opo. noong 2004. Kaya dinala namin yung mga anak namin dito sa Macau. Kaya, pero still blessed kasi pa rin ako dun sa amo ko na yon, kasi nga tumulong talaga siya sa akin sa family ko. Wow, talagang napakasipag ni Ate Mira Flor. Talagang kahit na walang day off, talagang binigay niyo po yung buong niyo po love po dun sa trabaho. Oo, mabait din naman yung naging boss ko na Chinese at tinuring kaming parang family. So, ano naman po yung, ano pong work yung nagbigay po para ma-discover po niyo yung talagang talent po ninyo? Ayan, yan yung dito sa current job ko. Talagang hindi ko akalain na meron pala akong skills na ganon. Kaya lang hindi ko masyadong ma-disclose. Dahil, So, kumusta naman po yung pakiramdam na yung parang talent nyo nagagawa na rin po ninyo? Ano po yung... Napakaganda sa pakiramdam kasi at the same time nare-recognize ka syempre ng boss, ng company. Kaya nga doon sa second company na pinagtrabahuan ko, doon ako na bigyan ng mga opportunities na mabigyan bilang parang employee of the month, and then employee of the year eventually, and then nabigyan ako ng pagkakataon, yung bang binigyan kami ng mga travel incentives. Wow. Kaya first time ko makapunta sa iba pang bansa Wow. dahil doon sa company na yon. Siyempre po, nagbabago po yung environment from doon sa dati niyo po work dito. So, kumusta naman po yun natin, Mira?
Actually, almost the same naman kasi same scope of job. So, ang mahirap lang talaga, so lumipat na naman ako ng panibagong company in 2016. Apo. Syempre, panibagong company, panibagong property. So, kailangan kong pag-aralan uli yung mga rules and regulations do sa panibagong company. Kaya, medyo ano lang din, panibagong training sa mga systems na kailangan kong pag-aralan na i-apply dun sa company na yon. Yes po. Kanina po nabanggit po ninyo na yung mga struggle or mga pagsubok na pinagdaanan niyo po, yung long hours tapos wala po kayong naging day off. So maliban po doon, ano pa po ba yung mga naging pagsubok po at paano niyo po yung nalampasan? Siyempre, kailangan lang talaga ng perseverance para mapagtagumpayan mo yung lahat ng mga pagsubok. Siyempre, pag first time OFW Opo, ka, di talaga ba? po. Talagang parang minsan umiiyak ka na lang kahit na walang dahilan. Siyempre, namimiss mo yung family mo, Yes di ba? po. Lalo na nung time na iniwan ko yung anak ko, 2 years old pa lang. Ayun yung hindi ko talaga makakalimutan. Yun yung pinaka-masakit Yes po, na parte bilang isang magulang. Yung maiwan ko sila nung maliliit pa. Pero pinagpapasalamat ko pa rin sa Diyos kasi nga after 2001, 2004, also after 4 years, nakuha ko naman sila. And then nabigyan ako ng pagkakataon na madala sila rito, ma-attach sila sa working visa, and makasama ko sila hanggang sa dumating yung time na pwede na silang Yes po. bumalik sa Pilipinas para mag-aral mo. At least po, nakasama niyo rin po Natagal ko silang Yes, nakasama. bansang- Isang napakalaking biyaya Yes sa aming pamilya na magkasama-sama kami. So, Ate Mira, ano naman po mababahagi niyo pong tips? Kasi kanina po nabanggit niyo na-promote po kayo sa inyong work po. So, ano pong mabibigay niyo pong tips pa sa ating mga kapwa OFW po? Ang mabibigay ko lang tips sa mga kapwa ko OFW para ma-achieve natin yung mga goals natin sa work. Kailangan mag-focus lang tayo talaga. Mag-focus and then ibigay natin lahat ng best natin. Kahit na minsan hindi tayo nabibigyan ng recognition, okay lang yon. Kasi in the end, Yes po. darating din yung time mo na para ma-recognize ka ng pinagtatrabahuhan natin, ibigay nila, pag pinakita mo yung talagang effort mo dun sa trabaho, mag-focus ka and then talagang work hard na ipakita mo na iba talaga tayong mga Pilipino magtrabaho. Opo. Kahit na, di ba, syempre, nung lumipat na ako ng work, iba, nag-shift yung Opo, in time. schedules. Oo, talagang hindi naman ako sanay ng shifting schedules kahit sa Pilipinas. Pero dahil talagang mag-a-adapt ka sa lahat ng changes sa pakikisama. Una-una sa mga Chinese na kasama, Yes 'di ba? po. Iba-ibang lahi. Hindi lang pala Chinese ang mga nakakasama ko, syempre may ibang foreign workers din. O iba-ibang lahi, ni Malaysian, Australian, American. So, talagang makikisama ka sa kanila. Para tumagal ka sa work and then talagang ibigay mo lahat para ma-achieve mo yung mga rewards. How about naman po pagdating sa stress? Ano po yung maipapayo po natin sa ating mga kababayan? Sa stress. Hindi maiiwasan Yes yan po. sa trabaho, di Talagang ba? maraming stress. Dapat gumawa ka nung sa sarili mo para ma-distress ka. During that time, talagang stress ako sa work. Hinanap ko yung ibang passion ko. Lumalabas ako talaga. And then, ako sa photography. Talagang nag-picture-picture ako kahit ako lang mag-isa pumunta ako sa bundok, Parang inagin sa niyo po mga yun. park. Yes Oo, po. actually, during that time talagang ako sa photography. Talagang doon na yung yung Parang doon rin po na-enhance yung skills Oo, niya. kaya ayun yung medyo na-enhance ko nga yung mga skills ko Skills niyo dito po. sa Opo. pag-picture-picture sa District Multimedia and then sa pag-edit. Ganun. Ayan. Thank you so much po, Ate Mira. Ayan, napakaganda ng inyong pong ibinahagi. Mamaya po, marami pa po tayong kwentuhan na tatalakayin po with Ate Chrissy.
Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Welcome back po muli sa ating programang People Inspire People. At patuloy pa rin po natin makakasama sa ating mirror floor. At bago po natin ipagpatuloy ang ating discussion ay syempre babati muna tayo. Ayan, binabati po natin ang mga avid viewers and listeners po natin. Nagpadala sila po ng mga mensahe nila. Babasahin ko po. Ang ka-Lindsay, sabi po niya, Happy Monday, beloved sisters and brothers in Christ around the world. Watching po from local of San Malo, District of Macau. Mula kay Sister Emilio Sanchez from Australia. Yes. Belated happy birthday po. Binabati po niya yung naging guest natin ito. One of the sweetest mom I know. Thank you for sharing and inspiring the viewers of INC Radio. Yes. And marami pong bumati. Ito po yung episode natin with Sister Juliet. Ayan. Happy birthday po ka, Juliet. So, birthday po pala niya noon, nung episode niya. So, happy birthday po. Belated happy birthday. Watching from local ng San Malo. And sa lahat po ng mga bumati pa from Florma Makaspak. Ayan. Sister Vicky Balagot and Noemi Ginyawan. Lahat po yan mga viewers, avid viewers and listeners po natin. Ayan. At kanina po sa first part ng ating discussion ay nabanggit po at pinag-usapan po ninyo ni Ate Hazel yung naging working experience niyo po for 25 years dito sa Macau. Ito lang po ang tanong ko, Ate, paano kayo nakatagal for that 25 years? Siyempre, dahil inspired ako kasi lahat ng ginagawa ko para sa mga anak ko, para sa family. Kaya walang kumbaga parang walang dahilan para tumigil, para mag-strive sa buhay. Yan. Talagang yun ang purpose ng mga OFW for our own family. Yan. And syempre, napag-usapan kanina din natin na yung mga anak nyo nung umpisa naiwan sa Pilipinas. And then afterwards, nakuha nyo sila dito sa Macau. So pwede nyo po bang ikwento sa amin yung process po na paano sila nagkaroon ng visa dito sa Macau? Okay. So, nung 2001 nga, iniwan ko sila sa Pilipinas. And then, nung 2004, doon ko sila nag-start na pumunta rito sa Macau. Tinry talaga namin many times na i-apply sila ng visa para ma-attach sa Blue Card ko. Tumulong yung boss ko dun sa beauty shop. Pero dahil nga sa hindi enough yung salary, combined salary naming mag-asawa, hindi sila nabigyan ng visa to stay. Kaya ang ginagawa namin noon during the time, siguro 3 months or minsan maabot ng 5 months kasi every month pupunta kami sa immigration, mag-i-inquire, magsusulat ako, maghingi ako ng request para bigyan sila ng extension visa. Pipila kami maaga. Talagang super Ginawa niyo lahat talaga. Ginawa namin talaga yung paraan para makasama namin sila. Pero during that time, almost 2 years yon, 2004, 5, 6, pabalik-balik sila rito sa Macau. And then nagko-homeschool lang sila noon kasi nga kailangan kasi para makapunta ka doon sa mga regular school, naka-attach sa Blue Card ng parents. Kaya medyo mahirap din yung nila, kalagayan na doon sila nag-start sa homeschool. Yung homeschool. So, paano sila na-attach? Kasi sabi nyo kanina, nabanggit nyo na tumagal sila dito for how many years then? Tumagal sila rito more than 20 years. Kasi yung anak ko, 9 years old nung dinala ko rito. And then hanggang 19 years old. Kasi dito sila nag-aral ng elementary, high school. Pinabalik ko lang sila sa Pilipinas nung nag-university na sila. So, na-attach na sila sa visa nyo din? Oo, nung 2006. Doon sa natagap ako doon sa second job ko. Oo. Sa kabutihan, nakapasok ako sa isang company, and then syempre yung offer na salary
ano na siya, kumbaga parang nakapasok siya dun sa bracket, Requirement. sa required ng government, kaya nakaka-attach yung dalawa kong anak. Oo, kaya dito na sila Nag-aral, oo. Yung bunso ko noon, dito na talaga grade 1 hanggang Form 11. And then yung panganay ko, ganun din. Yung panganay ko naman, grade 4 hanggang grade 12. Yeah. Tapos, umuwi na lang po sila sa Oo, Pilipinas. nung nag-university na. Kasi sabi nga nila, gusto naman nilang itry sa Philippines. Which is, isa rin yun sa mahirap na ano sa akin, na sa part ko, sabi ko nga sa anak ko, nung una yung sa panganay ko, sabi ko, anak, sikapin ko na kahit na super mahal naman talaga yung tuition fee rito. Doon na lang sa elementary and high school nila during that time. Talagang Super mahal na, sabi nga nila, para kang nagpapaaral na ng college or doctor nga sabi nila, yung presyo ng tuition fees dito. Kasi nga, blue card lang sila, and then hindi ko sila naipasok sa Chinese school. yung parang public school. Sa public school, o parang semi-private siya. Ate, sa loob ng 25 years, tiyak na ang dami mo palang nilipatang bahay. So, mga ilan lahat yun? Siguro, mga naka-7 ako during that 25 years. 7. Di ba naisama kita? Oo nga. Naisama nga kita dun sa... Ano yung naging mga cause na ba't na lumipat kayo ng mga bahay? Kasi, unang-una, minsan, natatapos yung contract. Minsan, hindi ka i-renew talaga ng tenant. And then, minsan naman, bebenta yung property, yung flat, yung apartment. Yeah. Oo, ibebenta nila kasi especially year 2006, biglang Dumami yung tao. biglang dumami yung tao sa Macau, nag-open yung maraming hotel resorts, and then talagang nag-double yung presyo ng mga tirahan dito sa Macau. Talagang obligado ka talagang lumipat, 'di ba? Tapos meron ding time na nagkaroon din ako ng isang issue na hindi ko makakalimutan, na yung isang kapitbahay ko na medyo natakot ako kasi during that time nasa Pilipinas yung asawa ko during pandemic. Yung kapitbahay ko na Portuguese, pag nalalasing, kinakato kami kasi yung mga aso namin, nagagalit siya pagka kaya na-force ako na talagang maghanap ng panibagong bahay. Kasi kino-consider ko syempre yung distance from nung andito yung mga anak ko, yung distance ng bahay sa bus stops, tapos yung distance ng bahay sa trabaho ko at ng asawa ko. And then, yung aso, nag-alaga kasi kami ng mga aso dito sa Macau. Syempre, hindi pwede yung medyo sensitive yung mga kapitbahay. Kaya maraming considerations. Kasama na din nga yung yung price increases. Kaya Hindi kayo nahirapan din na lumipat ng 7 times. mahirap kung tutuusin. Mahirap kasi talagang nagpundar na kami ng mga gamit Kasi usually pag lumilipat kami ng bahay, yung talagang hindi siya furnished. Kasi nung nagsimula kami sa Macau, talagang nagsimula kami sa wala. Minsan yung asawa ko, kukuha lang siya dun sa tinatawag na lapsapan. Meron kasi dito sa Macau na yung mga bilihan ng mga second hand. Or na doon kami bibili ng mga gamit para makapagsimula. And then the same time, minsan may nakikita kami kasi dito malinis naman sa Macau, alam niyo naman yan, may makikita kami ng mga used appliances. Minsan, pagka nakita namin talagang naandun na siya sa may malaking garbage bin, talagang minsan iuwi ng asawa ko, and then minsan kukumpunihin niya yon. Mga year 2000 yun, 2002. Hanggang 2004. Talagang ginawa niyo lahat para makatipid. Para makatipid, oo. Syempre, during that time, nagpa-part-time lang yung asawa ko Hindi pa siya talaga Mga time na yun, pwede pa yung Oo, at part-time. saka anong time na yun, medyo hindi pa ganun kahigpit dito sa Macau. Kaya, nakakuha siya ng mga part-time jobs habang at the same time naghahanap ng trabaho. Ayan. So, sa loob ng panahon yun, ate, na nandito ka sa Macau, ano yung mga naging hobbies mo?
Naging hobbies ko. Nung andito yung mga anak ko, syempre talagang kailangan kong matutong magluto. Actually, marunong naman akong magluto. So, namamalengke ka? Namamalengke, oo. Napuntahan ko na lahat ng palengke na talagang alam ko kung saan makakatipid. Kasi, syempre, yung budget, kasama mo kasi talaga yung family dito sa Macau, talagang double yung budget mo. So, kailangan lahat titipirin mo. Kailangan alam mo kung kailangan matuto ka mag-budget weekly. Kasi syempre, yung mga bata, ipagluluto mo yan ng mga ng baon nila sa school. Pero nung kalaunan, medyo siguro nagsasawa na sila sa luto. Kaya, nung matuto na silang bumili, yun, bibigyan na namin sila ng baon. Yes. How about dun sa pagpasok sa trabaho, sa school, ano pong mode of transportation po ninyo? Bus lang naman, yung mga public buses, yun. Nagsimula kami kung hindi nyo na naabutan yun meron kaming mga cards na every month, nire-renew namin yun. Yung may nakalagay lang number, halimbawa January, number 1, tas may picture kami doon, and then babayaran namin yun for 200 patakas. So yun, pwede mo na gamitin anytime na papakita mo lang yun sa bus driver. Papakita. Wala pang machine. Wala pang machine, no? Hindi pa digitalized, no? Wala pang phone apps na. So, parang pinaka-ID nyo lang. May ID yun talaga, nakalaminate siya. And then, every month, kumbaga loloadan mo, babayaran mo doon sa mga store. Yun papakita mo doon sa Driver. sa bus driver. Pagkatas, syempre medyo yung technology, nagkaroon na ng card. And then, itatap mo yung card. Oo. Tapos ngayon, ayun, mas advanced na. Guys. And nabanggit niyo po kanina, talagang nawili kayong magluto. So, yung pagluluto niyo po, ginawa niyo bang hobby yan to distress yourself or? Yung pagluluto naman, parang inano ko lang siya, kinareer ko, yung parang inano ko yung mga favorite ng mga anak ko. Pinag-aralan ko talaga yung mga paborito nila. Minsan, yun lang lagi yung iluluto mo every day off. Parang ganon. Para, kumbaga matuwa naman sila sa mama nila. Matikman yung mga specialty. Kaya, yung pinakita ko kanina sa ating ko parang video, ayun yung isa sa mga favorite menu ng mga anak ko. And then at the same time, nagustuhan din ng mga kapatid. Actually, para naging signature ko yung spaghetti na yun Sana matikman din namin, ha? Ayan. And then afterwards, nung lumaki na sila or pag may mga activity sa kapilya, ayun, nung time na yon medyo kaya lang after, nitong mga past few years, hindi na ako nagluluto. Medyo tinamad na. Naging busy na po. Naging busy na sa work and everything. So, sa loob ng 25 years, ate, siyempre, hindi maiwasan na nagsimula tayong bata. Ngayon, medyo nagkaedad na ng konti. So, within that 25 years, mayroon ka bang na-experience na any problems in terms of your health? Pwede mo bang i-share sa amin? And how did you overcome it po? Actually, 2014, nagpa-check up ako dito sa Macau, dun sa isang doktor. And then, na-discover na parang may mga lumps ako sa breast. And then, inano niya ako na sinuggest niya na sa Pinas na ako full body check. So, during the time, syempre, 2014, ilang taon na rin naman ako noon. Kumbaga, kasi yung mother ko kasi, may history kasi kami ng breast cancer. So, talagang, ang ginawa ko na lang, nagpaalam ako sa work, pinayagan naman nila ako, and then nagpa-full, ako doon sa full body check-up sa Pinas. Lahat naman ng chinek ko, sa awa naman ng Diyos, negative naman yung result. So, medyo, yun, kaya bumalik uli sa work, yan, hanggang sa ngayon. And then,
eto lang lately, nung during pandemic, ayun, nagkaroon ako ng problema rin sa nung myoma, nagkaroon ako dito, and then dito na rin ako nagpa-opera sa Macau, which is naman simple procedure lang yon. And then yung ngayong talagang medyo iniingatan ko na yung tuhod ko kasi na-discover ko na meron pala akong osteoarthritis, stage 3 na. So kailangan pa, kaya pala nung time na medyo nag-hiking ako ng sobra kasama yung asawa ko, nag-hiking ako sa Hong Kong. Tapos afterward, siguro mga ilang days lang, nag-hiking sa company namin, meron kaming hiking activity. And then, doon nag-trigger. Doon na hindi ako makalakad. Kaya, ayun, doon ko na-discover na, doon nagpa-x-ray ako. Nakita nga na, meron akong osteoarthritis stage 3. Recommended nga, sabi nung umuwi ako sa Pilipinas, ni-recommend na knee replacement. Pero, another option yung injection. So, sa awa ng Diyos, Okay naman. okay naman. Magdahan-dahan lang kayo Ngayon, sa hiking. And then, hindi na pwede yung hiking, Oo. hindi na pwede yung masyadong hagdan. And then, kailangan talaga mag-lose weight. Kailangan mag-exercise. Ayan, ate. So, nakasama nyo sa Macau yung mga anak nyo, di ba? Ilan po ba sila? Dalawa. And then yung husband nyo, so magkakasama po kayo. So, paano nyo naman ini-spend yung, halimbawa kung may holidays kayo or off nyo po sa work with your children po and your husband? Nung mga bata pa sila, simple lang yung buhay dito sa Macau kasi wala pa masyado talagang pasyalan. So, masaya na yung mga bata na dadalhin ko lang sila sa mga public parks. Mga swings, may mga slides, ganon. San Malo, kami window shopping, and then kakain lang ng Tapos, ayun, ganon lang kasimple yung buhay during the time. And then, nung medyo nag-open na talaga yung Macau nga, nag-boom, yun, medyo nagkaroon na ng maraming mga activities para sa mga bata. Minsan nadadala namin sila doon. But at the same time kasi nag-aaral sila Kaya minsan pupunta pa rin kami sa mga parks o kaya do sa mga parang malls dito or hotels. Yun. And then talagang nag-spend kami, nanonood kami ng sine. Usually yun ang paborito naming bonding time, yung panonood ng sine during hindi naman every week. Siguro mga once a month, ganon. Aside po yung manamanggit yung accomplishment nyo sa work, di ba nagkaroon kayo ng award, na-promote po kayo. Ano pa po yung mga naging fulfillment nyo as an OFW po? Ang pinaka fulfillment ko talaga bilang isang OFW is yung mag-guide ko yung mga anak ko. Makasama ko sila rito, mag-guide ko sila, mapalaki ko sila ng tama, na mabuting tao, at higit sa lahat may takot sa Diyos. Lumaki sila sa loob ng iglesia, may tungkulin, hanggang sa ngayon, hanggang yung panganay ko nakapag-asawa na, nalayo na sa amin. And then yung bunso ko naman, tapos na rin siya. And then, kahit nagtatrabaho, talagang tuloy-tuloy pa rin yung pagtupad nila. Yun siguro yung maiiwan kong tinatawag na legacy sa mga anak ko. Yung pang na-share ko sa kanila kung paano yung pananampalataya ko sa Ama. Ganun din naman yung naging nila sa buhay nila. And syempre, bonus na lang yung nakapagtapos sila. At ngayon po, yung anak nyo ay isa ng... Yung panganay ko, nakapagtapos siya ng biology. And then, nag-aral pa uli ng nursing assistant. And then, ngayon sa Canada, nag-aaral siya ng medical secretary para makakuha ng full-time job. Wow. And then, yung bunso ko naman ay, naman siya, medtech. Oo. Na siya. Health-related yung... yung mga trabaho nila. Yes. At graduate na parehas. Graduate, oo. Yan. Aside po sa mga naging nabanggit niyo po, ano po yung mga accomplishment po ninyo sa inyong pamilya? Siguro, isa rin sa masasabi ko yung medyo, siyempre natulungan ko rin naman yung ibang mga kapatid ko dahil ako nga yung unang nagpunta rito sa abroad, tapos kinuha ko yung kapatid kong lalaki, and then nagkasama-sama kami dito sa Macau.
pati yung yung dalawang babae, nakasama ko sila rito. Natulungan niyo po silang magtrabaho dito. Yung especially yung kapatid kong lalaki kasi siya yung una kong pinapunta rito sa Macau. And then ngayon kasama ko yung bunso namin. Kami yung magkasama rito sa Macau. Mhm. Ayan. So, ate, this 25 years of your life, di ba? Na Google mo dito sa Macau, ano yung next na plan mo po? Maraming plano. Ngayon nga parang overwhelmed ako kasi alam nyo naman na next month uuwi na ako sa Pilipinas for my early retirement, kung matatawag yon. Pero syempre pagdating doon, hindi naman ako titigil kasi hindi ko nakagawian yung walang ginagawa. From 17 years of my life, 17 years pa lang ako, nagtatrabaho na ako. Talagang tumutulong ako sa family, pati sa ko. Parang ayun, magsisimula ako actually this year pa lang, nung medyo nagpaplano na talaga ako na umuwi. Nag-aaral na ako through online. Nag-aaral ako ng mga sa how to retire in Philippines, yung mga business na pinaplano kong gawin. Medyo nakakaroon na ako ng idea kung ano yung mga paplanuhin namin pag uwi ko. And at the same time, yung work from home. Kasi bala ko rin, ayoko nang mag-work, yung luluwas pa or pupunta pa ako sa ibang bansa. Parang ang goal ko ngayon, magstay naman ako sa Pilipinas. Kasama ko man lang yung puso kong anak for, syempre hindi natin alam kung mag-aasawa rin siya in the future, di ba? At saka yung asawa ko. Kasi medyo matagal din kaming hindi nagkasama during COVID time. Yes. So kahit mag-early retirement pala si ate, ang dami mo pala niyang gagawin sa Pilipinas. Marami pa rin naman. So, ito last question na lang. Ito gusto namin itanong sa'yo. Paano mo natagalan or paano ka nakatagal ng 25 years bilang OFW? Masaya kasi Kasi yung Macau parang tinuring ko na siyang second home. Actually, hindi ko alam yung feeling. Yung pag-uwi ko sa Pilipinas. Kasi, syempre parang panibagong journey na naman. Kasi marami nang na-build na kaibigan, parang tinuring mo na sila. Pamilya. Ayun yung isa sa mamimiss ko pag uwi ko sa Pilipinas. Masaya ako, syempre masaya kasi kasama ko na yung asawa ko, yung anak ko. Pero yung mga ginagawa ko dito sa Macau, yung sa tungkulin ko, I hope magagawa ko pa rin siya sa Pilipinas. Matutupad ko pa rin yung mga tungkulin ko. Magiging busy pa rin ako sa iglesia. Kasi talagang isa yung nagpatibay sa akin. Yun yung nagpatagal sa akin ng 25 years dito. Dahil talagang ginugol ko yung panahon ko para makapaglingkod sa Diyos. At the same time, ayun nga, matustusan ko yung pangangailangan ng pamilya. Miss ka namin, Ate Mira. Miss ko kayo lahat actually. At maraming makakamiss sa inyo. Ayoko nga umiyak kasi nga nung nakausap nga ako sa trabaho ko, hindi ako umiyak. Actually, naiyak lang ako nung umiyak na yung kasama kong Chinese. Kasi nga, sabi niya, biglaan. And then, sabi ko, ganyan talaga. No, don't worry, I will see you again. And then, ngayon ako umiyak. Kasi feeling, hindi pa siya nagsisink in na aalis na ako sa Macau. Pwede ka naman bumalik, ate. Oh, pwede. Kung dumalo ka sa amin. Balik ka. Oo, babalik naman ako. At sana matupad yung yung mga plano para makabalik sa Macau. Makapamasyal. Yes. God bless you more, ate. Thank At you. syempre, maraming makakamiss sa'yo at malalaman natin kung sino-sino sila sa ating next part sa Greetings with My Kababayan with Ate Hazel.
ang 25 taon na pamamalaging naghahanap buhay ng isang OFW ay masasabi nating isang napakalaking karangalan sa ating pong mga kababayan sapagkat nalalaman naman natin sa pamamagitan po nito ay natutugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ito po ang napatunayan ng kapatid na Mira sa kanyang paghahanap buhay dito sa Macau. 25 taon na siya ay naghanap buhay para po mabigyan ng magandang kapalaran at kinabukasan ang kanyang sambahayan. Bagamat gaya ng maraming OFW, dumaan sa mga pagsubok, sa mga kalungkutan, gayon din sa mga problema. Pero matapang at matatag niyang hinarap ang mga yun. Sa awa at tulong ng Panginoon Diyos, ito'y kanyang napagtagumpayan. Kaya naman napakahalaga na ito ay maging aral at maging inspirasyon sa maraming mga kababayan nating naghahangad din na mangibang bayan para humanap ng mabuting kapalaran. Inspirasyon natin ang marami nating mga kababayan kagaya ng kapatid na Mira na naghanap buhay sa dahong ito at sa awa tulong ng Panginoon Diyos nakasumpong ng kanyang mga biyaya hindi lamang para sa kanyang pamilya kundi nang ginamit niya sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Natutupad sa kapatid na Mira ang ibinibilin at palaging itinuturo ng ating namamahala ang kapatid na Eduardo Manalo na kung ang Panginoon Diyos ang palaging ipagpapauna at ang pagsunod sa Kanya, ang mga biyaya at pagpapala niya ang patuloy na tatamasahin niya at ng kanyang buong sambahayan. Welcome back po sa ating programang People Inspire People. At syempre po, patuloy pa rin po natin kasama ang ating panauhin ngayong gabi, si Ate Mira. Ate Mira, napanood po natin yung mga pagbati po para sa inyo. Ano naman po ang yung masasabi po at mensahe po para sa inyo? Nagpapasalamat po ako unang-una sa akin pong pamilya na nag-set po ng kanilang pagbati, sa akin pong mga anak, lalo na po sa aking anak na nasa malayo ngayon, si Sandra. Mag-iingat kayo lagi dyan ni Kevin. And then yung sa bunso ko, anak, huwag ka masyadong magpapagod sa trabaho, lagi mong aalagaan ng sarili mo. At sa aking asawa, see you, magiging busy tayo tiyak pag uwi ko, at marami tayong mga planong dapat na gawin para pa rin sa atin, para sa ating pagtanda. And then nagpapasalamat po ako sa ating mahal na destinado po, sa Caraol de Leon. Maraming salamat po sa inyo pong mensahe para sa akin. Really appreciated po lahat po ng mga naituro nyo po sa akin. Ganon din po, pinapasalamatan ko po lahat ng mga ministro po sa ating distrito, lahat, lalo na po sa mga ministro na naging destinado po sa aming lokal. Maraming po salamat sa pagmamahal nyo po sa akin at sa aking pamilya. Damang-dama po namin yon, hindi po namin makakalimutan. Nagpapasalamat din po ako sa Caseles Bacsapra na naging district minister po dito sa Macau, na nakasama po namin ng matagal. Salamat po sa lahat ng mga panalangin niyo po sa akin at sa akin pong sambahayan. At ganoon din po sa Kano Ermisa. Maraming salamat po sa inyong mga gabay at pagtuturo po sa pagdadala po ng aming mga tungkulin dito po sa distrito ng Macau. At pinapasalamatan ko po, sasamantalahin ko na rin po ang pagkakataon na napasalamatan po ang lahat ng mga kapatid at may tungkulin na nakasama ko po sa loob ng 25 years dito sa nung nagsisimula pa lang siya as lokal hanggang sa naging distrito po siya. So sa lokal ng Macau, sa lokal po ng Taipa, mahal na mahal ko po kayo mga kapatid, at sana magkita-kita pa rin po tayo. Ganon din po ang aking district multimedia family, ang Karen. Maraming salamat sa
sa lahat ng mga naituro mo, naitulong mo sa akin. I greatly appreciate po lahat ng yung paggabay mo sa pagdadala po ng tungkulin sa District Multimedia at saka sa INC Radio at saka sa INC TV po. And ingat ka po. Yung health mo, wag mong pababayaan. Yun lang po. Ayan, thank you so much po Ate Mira sa napakagandang ibinahagi niyo po para sa amin at sa lahat ng mga manonood po. Totoong hindi ka po namin makakalimutan. Siyempre, hindi ito ang huli. Kumbaga ito pa lang ay simula ng panibagong YouTube po ng inyong Opo, tama po kayo. Ayan, thank you so much po. Magbabalik po ang inyong programa People Inspire People. Panoorin lang po natin ang OFW Tips. Isang interview mula po kay Sister Min Tino, a family life and child expert. Ito naman po abot sa mga priorities ng mga OFW or parents na kung ano po yung design nila kung paano naging stronger ang relationship ng family. Panoorin po natin. Organize funnel-wise tips. Hi, this is Teacher Min once again for People Inspire People. One of the things that is important for parents is to make sure that they are providing well for their children. So this is also one of the main reasons why parents decide to live far away or to find other job opportunities in other places, which is what happens to our OFW parents, to ensure that they have enough to support what their child needs and even at times what their child wants. So it is important to understand that parents would always want the best for their children, the best schooling, the best home environment, although of course because of the different factors in the environment that we cannot control, this might not happen all the time. But still, the intention is there, the motivation is there. And that is the reason that parents would want to make sure that their children are set up for success. So, they give not just finances or not just money per se, but sometimes even the opportunities, the experiences, like for instance, to see another culture, to see other places, to visit tourist spots and things like that. So when we think about those things, we understand that above everything else, it is the parents' intention to ensure that their children are set up for success. And one of the things that is important to understand is that it is not just with material things that we see success. Success can be measured in different ways, and for a lot of parents, a good measure of success is when they see that their children are raised with the best possible character. So character is built on not just with our predisposed personalities, but also as affected with the experiences. So like it's what they call in psychology as nature versus nurture. So if parents cannot give, like for example, a specific trait, let's say, I'm not good at math, so I cannot give that to my child. But I can give my child some experiences to help increase that ability. So I will give them math class, I give them tutorials and other things. So above everything, aside from being successful in life, like what I've mentioned, it is very important for parents to see that their children are being good people. So they want to make sure that they are kind, they are responsible, of course they are obedient, because these are the things that even if the children do not verbally say thank you, these are the things that make the parents feel, okay, I think I'm doing a good job. I think I'm doing a good job because I can see how respectful my child is. I can see how my child values the sacrifices that I've done because they are doing well in school, in their work, and in life. And when we say doing well in life, it means living the best possible life which God has set out for humans, for us, no? So,
it is very important for a parent to see that their children understand the greater purpose that God has given to people, and that is to serve and worship Him in the right way. So, it is normal for parents to want to share that faith to their children, especially when they know that they have a good experience about it. So, what am I saying? Like, for instance, let's go back to what I mentioned a while ago about finances. If I, as a parent, grew up in a household that is not as abundant, so we don't have a nice house, we don't have vehicles, we don't have as much money to spend for wants, no? It's just for the basic needs. When I become a parent, I would want my children to not experience that. No, I want my children to experience how it is to have a better house, a better transportation, a better better opportunities to eat outside or to taste delicious food. So if I would want that for my children, why would I not want my children to also understand how valuable, how it feels so good to understand that you are serving the Lord God in the way that He has created man to. So, parents are not forcing it onto their children, but instead, we would like to share that with our children because of how good it feels, because of how we see it in our lives, that God helps His people, God helps those who trust Him, God helps those who worship Him and serve Him in the way that He has intended us to be. So, I think for the children, instead of automatically shutting that off and saying, oh, that's yours and I have a different sense of understanding, it is always important to be open to what our parents are sharing with us so that we can see also, not just from their point of view, but also understand from a personal perspective why these things are being shared with us. So at the end of the day, parents would always want what's the best for their children, and that is the greatest motivation for parents to share their faith to their children. Welcome back po muli sa ating programang People Inspire People, at nagpapasalamat po kami sa mga binahagi po ni Sister or Teacher Min. Thank you so much po. And syempre, nagpapasalamat po kami na napakarami po mula po sa District Multimedia Family, sa ating guest po, Sister Miraflor Marata. We love you po and God bless po. Nandito lang po kami palagi, dalawin niyo po kami. We will miss you po. At sa mga binahagi niyo pong mga mensahe, mga pagpapayo po, maraming salamat po. Ayan, at thank you rin po sa lahat ng mga kapatid sa ating distrito sa pagtuloy na pakikipagkaisa sa mga activities sa ating distrito. Yes, Sister Hazel. And syempre, marami pa tayong mga abang mga aktibidad. But, hindi na natin magagawa pa ngayon kasi late na. Late na ba? Ayan, magpapaalam na po kami. And syempre, meron ba tayong mga pagbati? Syempre, lahat ng mga nag-birthday, yan, happy birthday, at sa mga magdiriwang at nagdiwa ng kanila. Happy birthday sa aking pamangkin, Niel Shadrach, happy birthday, and Jaron Clint Billian, happy birthday. Ayan, syempre, binabati ulit natin. Brother Dingo Sadaran, happy birthday po. Sister Catherine Secretario, Sister Marisol Ruiz, Sister Venus Tumamaw, Sister, sino pa ba? Ang daming mga birthday celebrants. Siyempre, yung upcoming mga birthday celebrants ngayong August din po. Carol Sanil, yes. Ayan, mag-birthday po siya. And of course, my husband, Brother Jigs Pluma, yes. And syempre, kay Sister Meldy Reyes. Sa lahat ng mga birthday celebrants po, happy birthday. At syempre, sa lahat ng mga may wedding anniversary.
inyo. Syempre. Yes. Mag 2 years na po kami. Yes. Happy anniversary. Thank you so much po. Ayan, so magpapaalam na po kami sa mga manonood po natin. I'm Sister Chris Everett Owasan Tuma. Thank you for watching IC Radio Macau Satellite Studios. People inspire people. At ako naman po ang inyong ate Hazel. Ikaw, anong kwentong OFW mo? Up next, IC Radio Spain Satellite Studios. See you next week, same day, same time. Natawa at naiyak ka na rin ba? Napalakas ang loob at na-inspire para lalong magsumikap bilang OFW? Kung hindi pa, huwag ka nang magpahuli sa panonood at pakikinig sa mga totoong kwento ng ating mga kababayan. Ito na ang pagkakataon mo para balikan at alamin ang mga reaksyon sa karanasan ng ating mga piling bisita. Muling tumawa at ma-inspire dito lang sa People Inspire People. Tuwing linggo sa ganap na 9:00 ng gabi, oras sa Pilipinas.